Kasama po nito ni Mr. Consistency. Ang ating upline, si Kuya Sese, Ronald Sese. Ito na lang. Yo. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat at maganda makinig po tayo ng maigi kasi importante po ito lalo dun sa mga kausap natin kasi isa sa mga bagay na dapat nilang mapakinggan yung produkto, kung ano yung nagagawa ng produkto natin. Kasi mahirap po na yung isang produkto natin iaalok natin na hindi naman natin alam kung ano yung benefits. Kasi pagka naiintindihan mo kung ano yung benefits ng produkto mo, yung eagerness mo para may alok dun sa tao, di ba? Nandun. Kaya importante po yung produkto alam natin. At dito po, sa presentation po natin, mas maiintindihan ninyo yung nagagawa ng product na talagang ito ay nakakatulong. Kaya ang ginagawa po natin, nagsasagawa po tayo ng mga eye health presentation. Ano po, yun yung pinapasok po natin para ma-aware natin yung tao. Kasi pag sa hayop, hindi naman para sa hayop to eh. Para sa tao kasi, di ba, ang mata natin, kailangan ingatan po natin yun eh, no? Sige po, mag-start na po tayo. Yan. So, yan. Yan po ang ating company, Nanoprotect. Siyempre, sa produkto, mahirap po na pagka may produkto ka, walang company. Iba ibig sabihin nun. Pag meron kang iaalok na produkto, walang company. Diba? Is company yun. Sigurado yun. Kaya ito, napakaganda. Meron tayong company, Nanoprotect, mga Kabuenas, Kabuenas Distribution o distributor. Na po, at yung office po natin, hindi ko lang po nailagay dyan, alam naman po natin. Sino na po ba ang hindi pa nakakapunta ng office natin? Lahat naman po nakapunta na po, no? Hindi madalas. Araw-araw si Birds. Ayan ha, po. Sige po, next po natin. So, syempre po, sa company, meron po diyang mga nakapaloob. Sila po yung ating mga pangunahin. Yan, ang ating pong CEO. Ang President, si Caproy Rivera. Matagal ko na rin po siyang kasama. Kahit ng mga una pa, talagang makikita mo yung sa company kung paano niya ginagawa yung mga tao niya na ma-inform at saka maalagaan talaga, maibigay yung dapat na maibigay sa atin, yung dapat nating matanggap, lalo na yung mga, kumbaga kung ikaw mekaniko, dapat meron kang tools na gagamitin. 'Di ba? Importante 'yun eh. So pinuprovide po nila 'yon. Para kung ikaw ay mekaniko, kung meron kang aayusin, meron kang tatrabahuin, magagawa mo ng maayos. So, yan po yung mga, po natin, head. So, si Ma'am Arjin, siya po ang ating CEO. Tapos si Sir Jit, ang ating Executive Vice President for Business Development and Marketing. Po? So, yan po ang ating mission and explain na rin naman po kanina, no? Pagdating ko, narinig ko naman po eh. So, dadaanan lang po natin yan. So, isang bagay, gusto po natin na ma-inform yung mga taong makakausap po natin, ayaw po natin na umabot sila sa ganito. Kayo ba gusto nyo? Ayaw. Gusto nyo ba? Siyempre, ayaw natin eh, no? Kaya nga napakaganda. Alam nyo, napakaganda po nito kasi yung care dun sa tao, nandoon sa atin. Kasi ayaw natin sila na mapunta na umabot sa ganitong punto. Sabi nga, di ba, may kasabihan nga sila, di ba? Ano ang kasabihan nila? Yung, nakalimutan ko. Hospital bill ba? Prevention. Hospital bill. Mahirap kasi yun eh, di ba, no? Na lalo na kung meron na tayong nararamdaman sa mata natin, napakarami po ngayon talagang may problema sa mata eh. Parang yung nakaraan nga po, kasi nung pumasok po ako sa ganitong industry, wala po ako kasing eye problem. So, hindi ko naiintindihan
yung bigat. Ano po yung bigat na sinasabi ko? Nang may problema sa mata. Pero kung halimbawa, ikaw mismo, meron kang problema sa mata, nararanasan mo kasi yun Napakahirap. Di ba? Mahirap po talaga. No? Kasi araw-araw niyo yung ginagamit yung mata natin Kaya nakikita ninyo, Napaka-importante po siya. tama po. Napaka-importante po. Kaya nakikita ninyo yung business natin, ang lawak, di ba? Sino ba ang taong walang mata? Di ba? Wala naman di ba? Meron mang taong hindi nakakakita na pinanganak silang walang paningin, pero pag sinabi mo kasing taong walang mata, walang ganun Taong walang paningin. Meron. Pero lahat ng tao may mata. Di ba? Tama po ba? So, ito napakaganda na ma-introduce natin sa tao na ingatan nila yung mata nila, no? Lalo na kung halimbawa wala naman silang sakit, edi mas maganda. Pero hindi common na wala kang sakit, pababayaan mo na lang. Diyan tayo ngayon papasok at makikita ninyo mamaya. Kasi, pagka pinabayaan natin yung mata natin, kung healthy naman tayo, hindi magtatagal. Pag pinabayaan natin at kumbaga hindi natin po proteksyonan, papunta tayo sa ganun, di ba? So, ayan po. Next po natin. So, dito po, pinapakita po natin, no, kung saan ba nanggagaling yung mga eye problem. Di ba, no? Yung mga eye problem. Kasi, meron talagang pinanganak, may problema na sa mata. Di ba? Genetic. Meron, namamana nila. Pagka meron pong sakit yung, kumbaga, yung nanay, tatay, o kaya kamag-anak nila, namamana. Namamana po kasi ang sakit Kahit naman yung high blood namamana din. Pagka yung tatay, laging galit, laging high blood. Parang iba yata yun Di ba, no? Lalo pagka walang pera. Di ba, no? Yan. So, yan. Pati po yung mga kinakain po natin, pagka poor supply of nutrients. Diba, no? Tapos, syempre, hindi naman talaga natin maiiwasan na tayo tatanda. Diba? Kaya lang, yung iba ang dahilan, mo na yan, tatanda din naman tayo mararanasan din naman natin yan. Kasi bata pa siya. Nung tumanda, dapat pala ganito. Diba, no? Kasi hanggat hindi niya nararanasan yung isang bagay, hindi niya alam yung bigat. Hindi niya alam yung bigat kaya habang bata pa tayo, hindi pa tumatanda, maghanda na tayo. Yun yung lagi nating pinapakita. At saka syempre, di ba, pasintabi na lang din sa may mga bisyo. Di ba, hindi maalis yung sigarilyo. Hindi maalis yung alak. Yung bisyo. Di ba, no? Hindi maalis. Meron nga kaming naging sabi ko nga sa kanya, kailangan po, alisin niyo po yung sigarilyo niyo para mas tuloy-tuloy yung pagiging okay ng mata nyo. Hindi niya maalis. Hindi niya maalis. Kahit gumagamit siya, araw-araw, parang isang kahayatay na uubos. Wow. Di ba? Hindi rin naging okay. Kaya dito, awareness yung pinapakita natin. Tumutulong pa tayo ngayon sa mga tao na iwasan nila yung mga nakakasama sa katawan nila. Kasi hanggat meron ka nito, at meron ka rin namang bisyo na hindi mo aalisin, wala rin. Bakit ako hindi umano? Sabi nga, sinisisi pa tayo Bakit hindi ka? Kaya dapat alam natin, masabihan natin sila. Maganda po, alisin nyo po yan para mas makatulong sa'yo yung produkto. Diba, no? Kaya yan, dapat yan sana, kung maaari, maalis. Diba? Then ito ipapakita po natin yung balita, no? Katunayan na isang bagay na lumalala na dapat po nating mapigilan, no po? Samantala, sa mga mahihilig mag-gadget dyan, lalo po kayong mga magulang na hinahayaang mag-gadget ang inyong mga malilit na anak, makinig po tayo sa balitang ito. Dahil daw sa sobrang pagkababad sa paggamit ng gadget, isang batang babae ang nagka-seizure at animoy na stroke. Nakatutok si JP Soriano. Oops, no. No. No, I told you no. Hindi na makahirit sa paggamit ng tablet ang 6 na taong gulang na bunso ni Icon.
Natroma na raw kasi si Kon matapos daw biglang manghina, bumagsak sa lapag at makaranas ng sintomas ng stroke ang anak. Ang dahilan daw matapos ang check-up dahil sa sobra-sobrang paggamit ng gadget. Naku po, siya, lalo na po ng bakasyon, siguro po gigising siya ng around 7 to 8 a.m. No breakfast, iPad first. Yun po. Tapos po, mag-stop lang siya para kumain, maligo, and then iPad ulit. Until 2 a.m. Pinagsisisihan daw ni Icon kung bakit niya pinayagang wantusawa na gumamit ng gadget ng anak. Nitong isang linggo, bigla na lang daw nagsisigaw ang kanyang anak matapos daw hindi maigalaw ang braso at hindi makatayo. Mami, yung arm ko para pa rin jelly, oh. Ganun siya ng ganun. Ay, because nakita ko yung lips niya, ganun. Tapos po, kung magsalta siya pa, Mami, look mo yung arm ko parang jelly. Sabi ko, la, hindi naman po siya bulol kasi po maayos naman po siya magsalita. Eh di ako po kinabahan na. Naisugod daw sa ospital ang anak, dumaan daw sa iba't ibang uri ng tests at wala namang nakitang pilay o anumang injury. Tinanong daw ng pedia-neurologist kung madalas bang gumamit ng gadget ang anak. Sinabi po sa amin na focal seizure. Hindi ko po talaga inisip na magiging cause ng sakit ang paggamit nila ng gadgets. Ang seizures, ayon sa mga nakausap naming doktor, ay abnormal electrical disturbance sa utak. Ang focal seizure ay nangyayari raw kapag ang electrical activity ay limitado sa isang bahagi ng utak. Ang pangunahing naapektuhan, lalo kung yung magulang ay busy, yung mga bata, ng radiation. Ito ha, take note niyo po ito ha, sobra-sobrang paggamit. Hindi po masama na yung bata gumamit, bigyan ng oras ng cellphone. Kasi sa ano natin ngayon, sa technology natin, sa learning, meron nga akong kilala niyan, yung nanay at tatay niya hindi marunong mag-English. Pero yung anak niya, magaling mag-English. 'Di ba? Kakapanood ng kay Miss Di ba 'to? Oh, 'di ba? Marunong mag-English. So, yung learning nandiyan din naman. Kaya lang, huwag nating pabayaan na sobra-sobra. Kasi kagaya nung nanay, hindi niya pala alam na pwede palang makaapekto 'yon. Pinabayaan niya na lang yung anak niya gumamit ng gadget. So, 'yun ang nangyari. 'Di ba? Kaya ngayon, ang ipinapakita natin dito, awareness 'Di ba? Nung ganda, 'di ba? Nabibigyan natin sila ng awareness. Parang kumbaga, hindi nila alam na yung dadaanan nilang bangin, bangin na pala. Kung ikaw alam mo, sinabihan mo siya, naligtas mo ngayon. Kaya ang ganda 'di ba? Yan. Ito bibigyan lang po namin kayo ng konting idea dito po sa ating mata. So, nung nakikita ninyo, yan po yung normal vision. Kasi yung mata natin, wala tayong makikita pag walang pumapasok na liwanag. So, itong nakikita ninyo, merong pumapasok dyan liwanag sa mata. Ngayon, yung focus, alam niyo yung flashlight? Di ba merong naiikot yung dulo, Yung flashlight. Pag iniikot mo, lumalaki, lumiliit. Yung, yung light. Pagka maluwag siya, ifo-focus mo, liliit. So, ngayon, pagpasok po ng liwanag, yung focus ng light, nandito po. Yan po yung normal vision. Yan ang normal vision. Nandito po sa may retina, bandang dyan po. Yung focus ng light. Ngayon, makikita niyo po dito yung tinatawag nating myopia o nearsighted, hyperopia, farsighted. Pagka yung liwanag pumasok, pag ikaw ay nearsighted, yung focus ng light, nandito po. Ganyan po. Kaya nangyayari, kaya po yan, nearsighted, mas nakakakita siya sa malapit. Nearsighted. So, nakakita siya sa malapit. Pero pag malayo, malabo. Mas malinaw sa malapit. Nearsighted. Pagka ikaw ay farsighted, yung focus ng light, lagpas ng retina. Mas nakakakita po sila sa malayo. Farsighted. So, ganyan po. Ngayon, ang ginagawa po ng mga doktor po natin dyan, naglalagay po ng lens. So, importante na kung may grado yung mata natin, magpapacheck up. Hindi po tayo bibili ng salamin sa bangketa. Bakit? Hindi po yun yung sukat ng mata.
para manormalize yung focus ng light. Lalagyan ng grado yan para mapunta dito. Makakita ka ng maganda. Ano po? Ganun po ginagawa ng mga doktor natin, no? Naglalagay sila ng lens. Kaya wag ko kayong bibili sa bangketa ng mga degradong salamin. Bakit? Pag yun po ang suot ninyo, lalong lalala yung problema ninyo sa mata. Kaya nga alam nyo ho, dito po sa atin, walang grado. Walang grado. Pwedeng palagyan ng grado. Kalaban ba natin mga optometrist? Kalaban ba natin? Hindi natin kalaban ng mga optometrist, baka mapagkamalian nyo. Ano po, no? Hindi natin sila kalaban. Katulong nga tayo, eh. At ang binibenta po natin, pagka kasi tayo ay magbebenta ng may gradong salamin, dapat doktor ka. Eh, wala naman pong grado to, eh. Kaya wala po kayong dapat ipag-alala. Uy, nagbebenta kayo ng salamin, ha? Bawal yan. Di ba, may ganon? Minsan kasi may gumanon sa akin, eh. Eh, alam ko. Eh, wala po itong grado. Wala po itong grado. Oh, wala po itong grado. Gusto nyo, punta tayo doon para magpasukat ka. O kaya isuot mo to para maranasan mo yung nagagawa. Ah, ganun ba? Nag-isip siya, eh. Eh, kasi wala naman tayong nilalabag, eh. Di ba, no? Maliban na lang yung lalamove. Lalabag. Kailangan ng lalabag. Kung napasok eh, wala lang. Ano lang. So, yan po, no? Importante po yan, ha? So, ngayon, eto na po ngayon. So, yung blue light, eto po yung isa sa mga nakakasama sa mata. Blue light. So, saan ba natin nakukuha yan? So, ang blue light kasi, pagka tayo sobrang exposed, yan ha, sobrang exposed. Pero kung sandali lang, wala namang problema yun eh. Pero pag sobra na, ayan, doon na tayo nagkakaproblema. Nagkakaroon ng headache or migraine, no? Tapos eye fatigue, di ba? Tapos, disruption of sleep. Yan, yung mga... Kaya pagka nagsiselfone ka ng cellphone, mawala antok mo niyan. Di ba, no? Ay, magpapaantok lang ako. Mamaya, inabutan ng alauna, inabutan ng alas 2. Akala nyo, mawala yung... di ba? So, isang patunay yan. Di na makatulog. Bakit? Because of blue light. So, naintindihan niya na ngayon, no? Ayan. Tapos, damage of the retina. No, yung retina natin nadadamage. Kaya, lumalabo unti-unti. Kaya, halimbawa, yung grado mo ngayon. Ma'am, ilan na grado nyo ngayon, ma'am? Parehas po ba? Left and right? Magkaiba kasi yan minsan, eh. Di ba? Pag tagal niyan, pang ilang palit niya ng salamin? Ay, taon-taon. Di ba, no? Bakit? May cellphone kayo, eh. Di ba, no? Pataas po yan ng pataas. Pataas ng pataas ng pataas ng pataas. Kaya makikita ninyo, mamaya ipapakita natin, ano? So, dahil po yan sa blue light, hindi naman natin maiiwasan kasi gumagamit tayo ng mga gadget, di ba? Yan. So, yung blue light, dito po natin nakukuha. Flat screen TV, laptop, desktop, fluorescent, yan, tablet, smartphone, LED light, anything with a light emitting diode o LED. So, yan po, no? Yan po yung makukuha natin pagka tayo sobrang exposed po dyan, no? Next po natin. Yan, yung UV light. So, ano po ba ang UV light? Ultraviolet ray. Nakukuha po natin yan sa ray ng sun. Ray ng sun. Kaya pag tayo po ay sobrang exposed, no, sa sikat ng araw. Actually, hindi nga tayo pwedeng tumingin dyan ng direkta, eh. Masisira ang mata natin. Huwag niyong subukan. Masisira ang buhay mo. Hindi. Mata muna. Grabe ka ng buhay agad. Mata muna. Yan, di ba, no? So, yan yung makukuha natin, no? Yung cataract. Pagka tayong sobrang exposed sa UV, alam nyo, karamihan po ng may sakit na cataract. Di ba, no? Yung mga senior na, tapos yung sobrang exposed, mahina na po yung mata.
Siyempre, pag mga matatanda na, may edad na, yan po yung nakukuha nila. So, paano po ba yung cataract? Actually po, pagka yung mata natin tinatamaan ng UV light, exposed na po tayo. Kasi pagka umiidad na po kasi tayo, humihina na po yung immune system. Meron ho kasing circulation yan eh. Alam nyo ho, sa circulation ng katawan, hindi lang ng mata, importante po ang oxygen. 'Di ba? Pagka tayo humihinga, yung puso natin, kumukuha ng oxygen yan. Subukan mo walang oxygen. Patay ka. Kaya nga alam nyo, napakaganda ng salamin natin. Kung naiintindihan lang ninyo, napakaganda. Kasi, nagpapaganda ng blood circulation. Mamaya, natin yan, isa-isay natin. No? So, dito pa lang makikita nyo na, ang ganda eh. Di ba, no? So, yan, cataract. Ang nakikita po ng may cataract, puti. Parang may ulap. Opo. Yun po yung tinatanggal. Kasi ho, yung mata natin may circulation, yung protein, hindi niya na po natutunaw lahat. Naaarawan pa, tumitigas yung protein. Yun po yun. Kaya pag tumigas, yung protein nagiging puti. Yun po yung nililaser, inooperahan. After a year, minsan 2 years, 3 years, bago bumalik. Pero pag inoperahan to, ito naman po yung kasunod. Opo. Minsan, 2 beses lang po yung operahan yung mata. Ganun po yung cataract. Bumabalik din po yun. Bumabalik yung katarata. So, ganun po, no? Isa pa dyan, pag sobrang exposed sa araw, yung tinatawag nating piridium. Kung tawagin sa Tagalog po yan, pugita. So, yan. Kaya kadalasan po ng may katarata at saka piridium, yung mga farmers, yung mga traffic enforcer, ano pa ba yung mga exposed sa araw? Yung mga nagtitinda sa highway. Di ba? Yung mga sobrang exposed sa araw, yan po yung eye irritation, redness, yan. Nagluluha, makate, ganyan po yung mga nararamdaman nila, no? So, yan po, pag tinanggal po yan, bumabalik din. Yang tinatawag nilang pugita na yan, no? Tapos ito ho, astigmatism, ganyan po yung paningin nila. Pag may astigmatism po kayo, yung tingin nyo po sa ilaw, parang may mga sapot. Ganun po yan. Parang sabog yung ilaw. Tsaka pagka astigmatism po, iba-iba rin po yan. Kasi meron pong grado yung farsighted. May grado ang nearsighted. May grado rin po yung astigmatism. Pag mataas-taas na po yan, madalas ka na pong nahihilo. Kahit nakapikit ka, parang umiikot yung mundo mo. Ganun po yung may astigmatism. Tapos yung paningin sa ilaw, sabog. Tapos nagdo-double vision. So ito ho, lazy eyes. Yan, floaters. Yan po yung paningin nila. Yung kahit saan ka tumingin, may kita mo kasi nasa loob ng mata mo yun eh. Meron yang puti, merong dark. Ganun po ang floaters. Tapos yan, o yan. Nakikita nyo po yan, o. Next po natin, so yan, explain na po natin kanina, ganyan po yung paningin ng nearsighted at farsighted. Ito po naman, presbyopia. Ano po ba yon? So kung merong nearsighted, pag meron kang presbyopia, may distance. Hahanapan mo siya ng distance para makita mo siyang maliwanag. Ganyan ka. Ayan, yan, nababasa ko na yan. Ganon. Yan. Papunta pala ng bulsa yan, ano? So, ganyan po yan, ano? Yan, tapos ito naman po. Ito ho, uulitin ko lang po. Siguro hindi ko pa nabanggit kanina, pero babanggitin ko po sa inyo. Lahat ng mga eye problem na binabanggit po namin sa inyo, natutulungan ng Nanoprotect Eyewear. Ganun katindi yan, ha? Lahat ng eye problem, natutulungan ng Nanoprotect Eyewear. Galing, di ba, no? So, yan, no? Diabetic retinopathy. So, pag ang tao po, mataas ang level ng sugar, malapot po dugo niyan. Malapot ang dugo. Pagka ang dugo mo ay malapot, hindi maganda ang circulation kasi katawan natin. May circulation yan eh. Bato mo, puso mo, atay mo, mata mo. Di ba, no? Pagka malapot ang dugo, mga unang naaapektuhan, ito ho, mata, tenga, ilong at bibig. Di ba, no? Kasi maliliit po. Bakit po? Maliliit po yung mga nerves niyan. Pagka maliit, siyempre, nagpa-function yung heart mo eh.
Nagsisirculate, maliit yung tas may bara pa dahil malapot, sumasabog. Nagkakaroon ng diabetic retinopathy. Ganyan. Yung maliliit na vein, pumuputok. Kaya nga pagka may mataas ang sugar yung iba, biglang lumalabo yung paningin nila. Tapos pagka high blood, lumalabo yung paningin. Sabi ka, pag hindi ka pa tumigil, nalalabo ng paningin ko, makikita mo. Ganon, kaya delikado yun. Pag gumano na. Makikita mo. Ganon. So, ganyan po, no? Kaya nga, ito ho, pag naranasan na po natin yan, wag naman, mahirap. Mahirap. So, ganyan po yung may diabetic retinopathy. Ito pa po, mas malala po ito, glaucoma. Ganyan po ang paningin ng may glaucoma. Yung parameter o yung gilid ng paningin, unti-unti pong nawawala. Ang sinasabi po ng mga doktor po natin dyan, hindi na po yan gumagaling. Pero huwag kang mag-alala kung may glaucoma ka. Hindi man namin sasabihin gagaling ka, matutulungan ka. Ng matutulungan ka ng nanoprotect. Paano? Mamaya. Pag lang kayo mawala, mamaya. So, yun po, no? So, ngayon, eto ho, dahil sabi ko nga, napakaganda ng product natin. So, nung nakaraan, magkakasama kami nagpe-present. Kaya alam nyo ho, gustong-gusto ko yung mag-present na hindi pa nila napapakinggan, tapos pasusuotin. Ay, naku, matutuwa ka talaga yung kalooban mo parang sasabog sa galak. Kasi, alam mo yon yung may problema sa mata na tulungan, tapos ikaw yung naging kasangkapan. Di ba masarap yun, May experience nyo dito yun, basta magtuloy-tuloy lang kayo. Ganon. So, ito, papakita ko sa inyo. Ito, hindi po ito gawa-gawa. Pangyayari po ito. Pangyayari po ito. Totoo po itong pangyayari. Mahirap naman kasi pagbabayaran mo yan, malaking gastos yan. Di ba? Halimbawa, si nanay, 10,000. O kaya 15,000 bawat isa dyan. Kasi papakilala yung mukha nila eh. Mahirap yan, di ba? O, paano tayo kikita nun? Puro gastos tayo nyo. Kaya ito, makikita ninyo, totoong eksena po ito. Panoorin nyo po. Kung gaano kaganda ang nanoprotect. Yan. Hello po, magandang araw po. At nandito po tayo ngayon sa Antipolo, sa Sitio Malalim 1. Yun! Nakuha din. At syempre, meron tayong ginanap na presentation po dito. Kasama po yung ating team, Optimistic Warrior. Ayan po yung mga kasama natin. Ano po? Yan. So, ngayon, after po ng presentation po natin, gusto lang po namin i-share sa inyo yung pong na-experience po ng ating pong mga kababayan na dito po na nakasuot po sila ng nanoprotect. So, tita, ano po ang experience niyo po sa pagsuot? Malinaw po. Paningin. Malinaw. Opo. Yung dati niyo po bang mata may grado po ba? Meron po. Ilan po dati yung grado? Hindi ko pa po alam kasi hindi pa ako Pero alam ko blurred yung ko. Blood yung paningin. Yung suot niyo po yan ngayon, malinaw na. Opo. Wala pong grado po yan. Ano po masasabi ninyo? Unbelievable. Ang galing, Amazing. So, ayan po. Si tita naman, ayan. Kaya po tita, ano po experience ninyo? Malinaw siya. Dati po ba may grado din po yung mata nyo? Aha. Wala pong grado yan eh. Ano po masasabi nyo? Ay, okay na okay siya. Ano pangalan nyo, tita? Angelita. Ayan, tita Angelita. Ayan naman po. Dito naman po si nanay. Kati. Ano po ang pangalan nyo, nay? Kati po. Tati, ano po experience po ninyo sa paggamit ng nanoprotect? Ay, luminaw po yung mata ko. Kasi kayo na pa ako gano'n ng gano'n, no? Kasi tinitingnan ko yung... Oo. Ilang minutes pa lang po yan. Ano po masasabi po ninyo? Lumaki, parang lumaki yung mga letra. Gumaling po ba? Ang galing po, no? Galing po, no? So, ganyan po. Si tita naman po. Ano po pangalan niyo po, tita? Si Cecilia Amante. Sige. Ano po ang na-experience po ninyo? Malinaw din. Masakit nga kanina yung mata ko kasi yung salamin kong sinusuot, lang yun reading glass. Reading glass. Oo. Ngayon, Malinaw. wala pong grado yan pero mas malinaw po Oo, yan. mas malinaw siya. Tsaka malayo at saka malapit. Maganda maganda. tingnan. Oo. Ayan, nakikita niyo, no? Ganun po kaganda ang nanoprotect. So, sa mga kababayan natin na gustong sumubok po nito, no? Yan. Kontakin niyo na ang ating pong mga kasama, no? Ayan.
Team Optimistic Warrior, thank you and God bless sa lahat. Right, palakpakan naman dyan. Woohoo! So, nakikita ninyo, actually, ganyan po ginagawa ko kasi maganda, may pakita natin dun sa tao na meron palang ganitong salamin. Kasi alam nyo ho, ang mindset ng tao ngayon, dahil hindi pa ito nakikilala, ang talagang salamin na bibili nila pag malabo, yung may grado. Eh what if may pakilala mo, walang grado pero nakakalinaw? O, di ba no? O, di ba? O, yun ang maganda ron. So, meron lang po akong ipapakita po sa inyo. Nay, pwede ko bang testingin yung salamin nyo? Yan, ito ho kasi, papakita ko lang po sa inyo, parang ito po yung mata natin, no? Ngayon, ito po yung blue light na sinasabi ko po sa inyo, no? Na nakakaapekto sa mata natin. So ito, parang mata po natin yan, pag tinatamaan ng blue light, nadadamage yung mata. Kaya kagaya nung sinabi ko kanina, pataas ng pataas ng pataas yung grado. Ganun po yung palit ng palit. Sabi nyo nga nanay, di ba, every year. Ngayon, magkano po bilhin nyo rito, Nay? 1.5. So, testingin po natin kung meron tong protection. Ano? Testingin po natin, ha? Pag tumagos po ito, ibig sabihin, walang protection yung lens na gamit mo. Okay? Kita nyo? Wala, no? Walang protection, no? O, sino pa po ang isang susubok? Meron pa bang iba? Kayo na lang, Nay, no? Sige po. So, kaya anong nangyayari dyan, Nay? Yung kay ano? Ayan, Tita Bing. Meron po ba ito, Tita Bing? Walang reading glass lang. Reading glass din to. O, yun nga, wala din protection to. Sa kabila naman. Meron siya. Meron siya. Ayan, meron siyang protection. May anti-blue light siya. May anti-blue light yan. So, ano po gusto po nating ipakita? Importante po na yung lens na gagamitin natin, merong protection. Kasi pag wala, delikado yung mata natin. Pataas ng pataas yung grado. Kaya nga nire-recommend ng mga doktor natin na lagyan ng protection. Ano yon? Anti-UV, anti-blue light, anti-radiation, tapos transition. Eh, pagka nagpalagay ka nun, mahal na talaga yung salamin ngayon. Lalo sa EO, magpalagay ka ng transition, umaabot na yun 4,000, 5,000. Transition pa lang yun, ha? Di ba, nagpalagay na ba kayo, Nay? Asan po yung... Di ba, mahal, no? Transition pa lang yun, ha? Ang gusto ko pong ma-realize ninyo, protection pa lang sa mata, mahal na. Tama ba? Mahal na. Lalo kung nagpapagawa ka. Sige nga, testingin natin. Oh, meron siya, meron. So, ang ibig sabihin ko lang po dito, mahalaga na may proteksyon yung salamin natin. At mahal po maglagay ng proteksyon sa mata. Libo na po aabutin yan. Eh, alam nyo ho, itong Nano Protect, meron pong protection ito. 8 layers protection. 8 layers protection. Pero, hindi yun ang pinag-uusapan natin dito lang. Hindi lang yun yung protection kasi parang dagdag na lang nga yun eh. Yung protection, dagdag lang yun. Kasi ang talagang pinagmamalaki ng Nano Protect, yung mga minerals at elements. Pinapalakpakan yan. Biruin niya, ilan yan? 8 layers. Merong anti-UV, anti-blue light, anti-radiation, anti-reflection, anti-glare, anti-pag, anti-static, transition pa. Di ba, no? Eh, transition pa lang nga, magkano na eh. Nasa 4,000, 5,000 na yan, 8 pa yan. Pero hindi lang yan. Ito yung matindi dyan, no? May negative ion, may infrared, multi-minerals, germanium, silver ions, nanotechnology pa yan. Di ba? So, ano-ano po ba yan? So, yung ating pong salamin na ginagamit, so meron po yung technology na ginagamit, yun po yung nanotechnology. Ano po ba yung nanotechnology? Para simple lang po, no? Pinaliit. Pinaliit. Yung hibla ng buhok natin, 100 times ganong kaliit. Ganong kaliit. Kaya imagine niyo, yung mga minerals at elements na napakaliit, sa tingin nyo kaya, pag suot nyo to, papasok sa katawan nyo, hindi. Lalabas po ba? Papasok.
Papasok. Bakit? Kasi maliliit po sila. Nano eh. Kaya nano ka eh. Papasok sa katawan yon. Eh, ang unang mapapasukan dyan, yung mata. Di ba, no? Yung mata. Eh, meron pong mga benefits yun eh. Kaya ginamitan ng nanotechnology. Combination po ito ng technology and nature. Combination ng nature and technology. Kaya ito, hindi po ito magiging harmful sa mata natin. Na parang pagsuot mo to lalong mamamaga, lalong ano. Hindi po. Kasi lahat po ng sangkap nito ay natural. Ano, ganun po, no? Yan. Ito ho, kung naalala nyo po, pinapakita ko lang po sa inyo, ito yung mga elements. Yan, mga elements. Ang kinukuha lang po natin dito, yung mga beneficial, nilagay po dito. Kasi, alam nyo ho, pag pag-aaralan nyo ang elements, napakalawak po niyan. Ang elements, pwedeng hindi nyo makita. Di ba, no? Naalala nyo yung nag-aaral tayo noon? Gas, masunod. Gas, liquid, solid. Solid, liquid, gas. Ganyan ang mga elements. Kasi nga maliliit sila eh. Hindi natin sila nakikita. Pero, pwede rin natin silang makita. So, napakaganda nitong naka-invento nito, no? Yung nakagawa nitong ganitong klaseng salamin. No? May kinalaman din po dyan. Ayan, yung atom. Yan, may kinalaman po dyan yung atom, ano? Kasi smallest particle po yan eh. Ngayon, eto po yung mga sangkap. Yan, silver ion, multi-minerals, negative ion, far infrared, germanium, ochre extract, magnetic stone, at saka black tourmaline. Ano-ano po ba ang nagagawa ng silver ion? Ang nagagawa po ng silver ion, maganda po yan pagka ikaw ay may allergy. Lagi bang makati mata mo? Nagluluha? Meron ka bang allergy? Pati yung sinus mo? No? Na ano yan? Ako, natutulungan niya po yan. Kaya meron kaming napagamit nito, yung allergy niya pag nakakaamoy siya ng ipot ng manok. Lumalala yung ano niya, umiinom siya ng aspirin, tawag doon, aspirin. O yun, meron siyang iniinom na ganun. Ngayon, hindi na siya umiinom eh. Nakakayanan niya na yung amoy ng ipot ng manok. Kasi pag nakaamoy siya nun, lagi siyang may dalang panyo. Lagi siyang punas ng punas. Kasi meron siyang allergy. Eh nung gumamit siya nito, kasi meron po yung silver ion. So ito naman po, multiminerals. Ang minerals po, mahalaga po sa katawan natin yan. Kasi, laging combination yan ng vitamins and minerals. Laging combination yan. Bakit? Pag may kinain kang vitamins, kung walang minerals, hindi mo ma-absorb. Bakit? Ang minerals, yung kinakain mo, kino-convert niya to energy. Kaya ang katawan natin, pag kulang ng minerals, kahit may supply ka ng vitamins, hindi mo ma-absorb. Ang kagandahan, meron tong multiminerals. Kaya, kumakain ka ng healthy, mas ma-absorb mo, mas lalakas yung katawan mo. Ganun yun, kasi merong multiminerals. So, ito naman po, ito na ngayon, ang kilalang kilala, ang negative ion. Napakahalaga po yan sa industry natin, sa ano natin, kalikasan. Yang negative ion. Siya yung naglilinis. Kagaya po ngayon, umuulan. Napapansin nyo ba yung mga nagmumotor o kaya bumabiyahe? Pagka umulan, 1 oras. Di ba, pag sa Manila, mausok. Pero pagka umulan, 1 oras, bumiyahe ka, anong nararamdaman mo? Sarap, di ba, no? Masarap sa pakiramdam, di ba? Pagka nagmumotor ka nga, kung wala kang salamin, pag umulan, hindi ka mapupuwing eh. Naranasan niyo ba yun? O, walang alikabok. Bakit? Yun ang ginagawa ng negative ion. Naglilinis. Imaginin mo ha, imagine mo, yung katawan mo, kumain ng mantika, ayan na. Kumain ng taba ng baboy. Kumain ng piniritong isda. Kasi alam niyo po yung paulit-ulit na pagprito, dyan nagkakaroon ng cancer. Tama pa ba? Alam niyo po ba yun? Yung paulit-ulit na yung mantika, laging ginagamit sa pagprito, maraming radicals yun. Alam niyo ba yun?
Pag kinakain mo yon, umiikot yung sa sistema mo. Pagka na-absorb ng cell yon, namamatay. Nagkakaroon ng cancer cell. Imaginein mo ngayon, dahil ang negative ion naglilinis, nagpapaganda ng circulation. Alam niyo po ba kung saan nakukuha ang negative ion? Actually, dalawa po kasi yan. Merong mabuti, merong masama. Ano yung masama? Positive ion. Ano yung mabuti? Negative ion. Ano ang positive ion? Yan yung usok ng sigarilyo, usok ng sasakyan, lahat ng mga usok, mga polusyon. Pag ang tao exposed sa positive ion, anong mangyayari? Magkakasakit ka ngayon, lalo kung mahina yung sistema mo. Yung immune system mo, yung allergy mo, naku, yan na. Di ba? Oh, tingnan nyo ha. Bibigyan ko lang kayo ng, kumbaga, konting ano. Kaya pagka yung tao sakitin, saan pumupunta? Sa doktor, tama. Ay pumunta sa doktor, saan ina-advise ng doktor? O magpahinga ka muna. Saan? Sa probinsya. Bakit? Meron kasing negative ion. Saan ba natin nakukuha ang negative ion? Pagka mapuno. Pag falls, yung bagsak ng falls, maraming negative ion dyan. Sa forest, sa falls, sa dalampasigan, pag maulan, mataas po ang negative ion nun. Kaya nga alam nyo po ba yung mga taga-bundok, malalakas sila eh. Di ba yung mga senior na mga taga-bundok, ang lalakas nila. Bakit? Because of negative ion. Kaya pag mahina na yung resistensya mo, pinapapunta ka sa bundok. Mamundo ka na. Bakit? Mataas kasi negative ion doon. Ganon. Yan, hot spring. No? Sarap niya, no? Sana all. Di ba kasabi? So, ganun po. Imagine ninyo, suot nyo to. Merong negative ion, pumapasok sa mata, nagpapaganda ng circulation. O, may diabetes ka. Malapot ang dugo mo. Palalambutin ng negative ion yan kasi gaganda yung circulation. Kaya yung radiation, di masama yan. Bakit ko po ito binabanggit? Actually, ang far infrared, radiation din po yan. Nasobrahan lang yung iba. Nasobrahan lang yung iba eh. Kaya naapektuhan yung utak. Kaya no, ang radiation po, ang tagus po niyan doon sa inner ano natin, kumbaga doon sa ugat. Kaya pampaganda siya ng daloy ng dugo. Pagka tayo po ay na-expose sa radiation. No, kaya yan, kilalang-kilala ng mga Japanese yan eh. Yung mga ano yung tawag doon? Jacuzzi? Yung mga mainit yan, kagaya yan, yung ano, hot spring. Di ba? Pagka nasa hot spring ka, sarap yung jacuzzi, di ba? O, meron mga temperature doon na gustong-gusto nila yung mga Japanese, nandun sila nakalubog. Kasi maganda yun eh, maganda sa katawan yun, circulation. Ganun po yan. Yung katawan kasi natin, meron din yung sariling far infrared. Ginagawa po yan ng immune system natin pagka nakakadetect ng infection. Halimbawa, nasugatan ka. Hawakan mo. Malamig, mainit. Malamig. Ano? Halimbawa, namamaga. Hawakan mo. Mainit, malamig. Mainit, di ba? Bakit? Yun ang ginagawa ng immune system natin. Nagpuproduce siya ng infrared. Ang kagandahan nun, hindi na mahihirapan ng immune system mo. Bakit? May nanoprotect na. Di ba ang ganda? Kaya pag may pamamaga dyan, napakaganda po nito. Mas lalong gaganda yung circulation ng mata mo. No? Tapos ito naman, germanium. Isa po yan sa ano po yan, sa benefits. Improve vision. Pampalakas din po yan ng immune system. At ito ho, meron po siyang anti-radiation. No? Meron po siyang anti-radiation. Kaya pagka suot nyo po ito, tumutulong yan mag-protect siya sa nakakasama na radiation. Dahil meron pong germanium stone. Yung okra naman, okra extract, ginagamit po ito sa Chinese. Dinadagdag po nila sa medicine. Kasi nakakatulong po yan pampaganda ng skin. Pang-glow ng balat po natin. Yung okra extract. Kaya pag suot nyo po ito, pansinin lang po ninyo, yung wrinkles ninyo, yan. Kasi meron po siyang okra extract. So, magnetic stone, maganda rin po yan. Parang yung belt namin, mas matagal yung init dahil po dyan sa magnetic stone na ginagamit po natin. No? Tapos itong black tourmaline,
Yan po yung nagiging dahilan, meron po dito, kaya nagre-release po ng far infrared at negative ion. Because of black tourmaline stone, pampaganda rin po siya ng circulation, immune system, napakaganda. Imagine nyo ngayon yung lahat ng binanggit ko, nandito. Hindi pa ba kaya bumuti yung mata mo? Di ba? Di ba, no? Kaya napakaganda po nito pag lagi po nating suot. Wala po itong magic, ha? Yung kasing pinasuot namin, almost, ilang oras ba tayo doon? 30 minutes, bago namin sila tinanong. Pero merong na kagad improvement. Ito ho, para sa inyong kaalaman, ito ho kasing salamin na to, no, minsan nagdedepende siya sa body chemistry. Kaya merong mabilis, merong matagal. Merong mabilis, merong matagal. Wala po itong magic, Yung iba mabilis ang effect sa kanila. Pero hindi ko mo ibig sabihin na pagsuot mo to, hindi agad nag-effect sa'yo. Wala na talagang effect. Hindi po ganun. Mabagal lang. Meron po siyang ginagawa. Yan, ganun. So, tuloy-tuloy nyo lang yung pagsuot. Sige po. Share lang ako dito sa Black Tourmaline. Sige po. May napresentahan kami ni Coach Bird sa Cubao. So, nag-sync sa utak ko. Nung makita niya yung salamin natin, mabasa niya na may Black Tourmaline stone. Na-amaze siya. Bakit? Kasi may bra daw siya na gawa ng tourmaline. Opo. So, gumaling daw yung scoliosis niya. So, yung karagdagan dyan sa Black Tourmaline. Opo. Bakit? Bakit? Bakit po? Sabi ko nga sa inyo, ang black tourmaline, ang nire-release niya, infrared at negative ion. Dahil yon sa karakter nitong black tourmaline, kung pag-aaralan niyo yan, napakalawak po niyan. Kaya nga ito ho, paano po ba ito gumagana? 'Di ba, elements. So, meron tong black tourmaline, pag ito ho, sinuot ninyo, mas mataas ang negative ion lalo. Bakit? Yung body natin, meron po yung heat. Ano ang normal temperature? 37. Diba, no? 37. Ngayon, ito ho, merong black tourmaline. Pag sinuot nyo po ito, yan, madidetect ng black tourmaline yun. Lalong magre-release ng far infrared at negative ion. Ganun siya. Ma-absorb naman ng katawan natin ngayon. Mas lalong magiging maganda ang circulation ng katawan. Kaya meron nga kami niyan, mataas ang BP, binipi namin. Mataas. Nung pinasuot namin ng salamin, bumaba yung BP niya. Opo, meron. Meron ganun. Kaya, subukan nyo. Kaya no? So, ganun po yung ginagawa niyan. So, ito ho, yung mga design po natin. Meron po ba kayong tanong? Kasi ito, mga design na po yung papakita po natin. So, ganun lang po. Yung pinakabuod ng ating produkto. Yan. Meron po ba kayong tanong sa product po natin? Oo. Nasa 5G. Ayan. Kasi ito ho, kaya niya i-block yung 5G. Ngayon kasi mataas na yung natin, radiation eh. Diba? Eh ito, mas advanced po ito kasi kaya niyang i-block yung 5G. Ganun po kaganda. Opo. May tanong po kayo sa product po natin. Naintindihan niyo po ba? Walang tanong? Baka may tanong kayo. Baka may tanong po kayo. Wala na po. Dalawa lang kasi yan pag hindi nagtatanong Naintindihan o di kayo hindi naintindihan. So, thank you po and God bless po sa inyo lahat.